Isipin niyo ito, isang modernong metropolis, puno ng nagtataasang gusali, kumikinang na mga kalsada, at teknolohiyang mas advanced pa kaysa sa New York o Tokyo. Ngunit may isang problema. Hindi ito makikita sa anumang GPS, satellite o mapa ng gobyerno. Sa gitna ng masukal na kagubatan ng Northern Samar, matatagpuan daw ang portal patungo sa tinatawag nilang Biringan City. Para sa mga taga roon, hindi ito basta kwentong barbero. Para sa kanila, ang Biringan ay totoo at ang mga naninirahan dito ay hindi basta-bastang tao. Ngayong araw, hihukayin natin ang isa sa pinakamalaking misteryo sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ba ay isang dimensyong nakatago o isang malaking ilusyon lamang? Isa sa mga pinakasikat na kwento tungkol sa Biringan ay nangyari noong mga nakaraang dekada. May mga ulat tungkol sa malalaking kumpanya ng construction sa Manila na nakatanggap ng bulto-bultong orders ng semento, bakal at mamahaling gamit. Ang address ng delivery, isang lugar sa Samar. Ngunit pagdating ng mga delivery truck sa lokasyon, laking gulat ng mga driver. Wala silang makitang gusali, wala silang makitang kalsada. Ang tanging naroroon ay isang masukal na gubat na parang hindi pa natatapakan ng tao. Ang nakakapagtaka, bayad na ang lahat ng mga kagamitang ito. Sino ang nag-order? At saan dinala ang toneladang semento na bigla na lamang naglaho? Sinasabing ang mga ito ay ginamit sa pagpapatayo ng mga invisible structures sa loob ng Biringan. Maraming kwento ng mga taong bigla na lang nawawala sa Samar at pagkalipas ng ilang araw, babalik silang tila wala sa sarili. Ayon sa mga survivors, dinala raw sila sa isang marangyang piging sa loob ng isang lungsod na gawa sa ginto. May isang babala ang mga matatanda. Huwag kang kakain ng anumang itim na pagkain sa Biringan dahil kapag nakatikim ka ng kanilang pagkain, hindi ka na makakabalik sa mundo ng mga tao. Ang mga naninirahan daw dito ay ang mga engkanto, mga nilalanga na may matatangkad na tindig, walang kanal sa ilalim ng ilong at may kagandahang hindi panglupa. Sila raw ay mga tagapangalaga ng kalikasan na matagal nang naninirahan bago pa man dumating ang mga Kastila. Kung titingnan natin sa aspeto ng kasaysayan at kultura, bakit nga ba nananatili ang kwento ng Biringan? Sinasabi ng mga eksperto na ito ay bahagi ng ating collective consciousness. Noong pre-colonial era, naniniwala ang ating mga ninuno sa mga kadungganan o mga espiritong naninirahan sa kalikasan. Maaari rin kayang ang Biringan ay isang alaala ng ating nakaraan? Isang panahon kung kailan ang Pilipinas ay may sariling sibilisasyon na hindi pa nadidiktahan ng mga dayuhan. Sa mga radar ng mga piloto, may mga pagkakataon daw na may lumilitaw na ghost city sa screen kapag dumadaan sa itaas ng Samar. Interference lang ba ito ng signal o talagang nasilip nila ang kabilang dimensyon? Sa huli, ang Biringan City ay mananatiling isang malaking tandang pananong. Para sa mga skeptiko, ito ay guni-guni lamang. Pero para sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay, sa kagubatan ng Samar, ang Biringan ay isang realidad na kailangang irespeto. Kayo, naniniwala ba kayo na may mga lungsod na nakatago sa ating paningin? O ito ay isang paraan lamang ng ating isipan para ipaliwanag ang mga bagay na hindi natin maunawaan? Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang bagong kaalaman.